Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Yung mga gusto nga pong yumaman, pumalakpak nga po. Iba nahihiya. Kaya nga kayo nagpunta dito at marami talagang nagpupunta dito sa simbahan ng Quiapo para dumulog sa Poong Nazareno na umasenso ang buhay, makapag-abroad, makapasa sa mga exam, at kung ano-ano pa. Minsan nga po, di ba, mayroong mga nagsisimba, nasa kamay nila yung number ng loto o sweepstakes na tatayaan nila mamaya at itataas nila ang ganyan. No? Sa Poong Nazareno, payamanin mo naman ako. Masama bang yumaman? Hindi. Kaya nga, kilala natin ang Poong Nazareno bilang mapagpala. At alam natin at pinakilala na sa atin na ang Panginoon hindi madamot. Pero ang tanong, pag binigyan ka ba ng kayamanan, kaya mo bang i-handle? Kaya mo bang kontrolin ang kayamanan? O baka pagdating ng araw, ikaw ang makokontrol ng kayamanang hinahawakan mo? Kaya mo ba? Kaya mo bang humawak ng milyon? Kaya mo bang humawak ng bilyones? Kasi maganda yung paalala sa atin ngayong araw na ito. Kung tutuusin, ito rin yung sagot kung sakasakaling may mga nag-aaway-away na magkakapatid, magkakamag-anak, sa usapin ng pera, sa usapin ng mana, na para bang ang sagot ni Jesus, hindi ko yan concern. Kasi binigay ko yan sa inyo, dapat marunong kayong ayusin yan. Bakit ipapasa mo sa akin? Kasi ito yung idinulog ng lalaki. Sabihin mo naman yung kapatid ko, ibigay yung mana sa akin. Hindi siya nagpunta rito para sa ganyang usapin. Nagpunta siya dito para sa usaping pangkaligtasan, para tayo maligtas. Kaya kung sakasakali, sana alam mo na yung sagot. Kung ayaw ibigay sa iyo ang mana, hayaan mo na. Kung sakasakaling ikaw ay mayroon, sana naman, be sensitive.
Kaya nga sabi, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Pag sinabing sakim, di ba yung ganid na yan, yung sakim na mayroon ka na, pero pakiramdam mo, wala ka pa rin. Mayroon ka na, pakiramdam mo, kulang pa rin. At lalong-lalo na, mayroon ka na, kinukuha mo pa ang sa iba. Kaya mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Dahil lahat ng bagay na pinakakayakap-yakap natin, na sinasabi natin, akin lang to, akin lang ito, isang araw, iiwanan mo yan dahil yung katotohanan, mapunta ka man sa langit, mapunta ka man sa impyerno, wala kang dadalhin ng kung ano man na iyong pinagpaguran o kung ano mang nakamtan mo sa mundong ito. Kaya kung nag-aaway-away tayo dahil sa pera, tigilan mo na yan. Kung nagkakagalit-galit at nagkakahiwalay tayo, itigil mo na yan. Baka hindi mo napapansin, nagiging sakim ka na. Ang isang na mga issue nga natin, no, talagang nitong mga nakalipas na buwan, pero mo, no, hindi mo na malaman kung saan mo ilalagay yung pera. Yung pera na hindi mailagay sa bangko, hindi na rin magkasya sa mga maleta. Anong ginawa? Bumili ng mga kondo para doon ilatag, doon iimbak ang pera. Kasi hindi na nga malaman. Pero yung nakakaawa din naman yung mga taong ang dami-dami ng pera, pero sa tingin nila, wala pa rin at kulang pa rin sila sa pera. Hindi mo yun? Nakakaawa ang ganung klaseng tao. Pero tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo, masaya ba yan o malungkot? Ano ba? Kasi kahit may pera na yung katabi ninyo, malungkot pa rin. Anong pinagkaiba nung walang pera sa may pera? Parehong malungkot. So, hindi talaga sagot ang pera sa kaligayahan na gusto natin. Kasi yung kaligayahan na mararamdaman mo kapag nakita mo ang pangangailangan ng iba at ikaw ay nakakatulong. So, ulitin ko po ha. Lahat tayo nagdadasal. Lord, sana yumaman kami. Lord, sana dumami ang pera. Pag ibinigay ng Diyos sa iyo yan, tandaan mo, huwag kang maging sakim. Be sensitive. Bagamat, deserve mo, i-enjoy mo. Kung nagtrabaho ka, dahil hiniling mo sa Nazareno, makapag-abroad ka, kayong mga nasa abroad na nanonood ngayon, maayos na ang buhay ninyo, deserve ninyo mamasyal, deserve ninyong magkaroon ng mga bagay na inaasam ninyo, okay yan. Pero tiyakin mo din na maging sensitive ka sa pangangailangan ng iba. Yung bang masabi mo din na okay na ito, sapat na ito, at kung mayroon mang lumalabis o mayroon kang kapasidad na dahil binayayaan ka ng Diyos, itulong mo sa iba. Kung kaya mong magpaaral, magpaaral ka. Kung kaya mong magbigay, magbigay ka. Kung kaya mong magpakain, magpakain ka. Para nang sa ganon, hindi ka maging sakim at hindi makasarili. Para isang araw, kung sakaling sabihin tayo ng Diyos na last day mo na ito, hindi ka mamomblema dahil nakatulong ka at nagbigay ka sa iyong kapwa. At yan ang kayamanan na naipon natin doon sa langit. Kaya sana po, bahagi ng hinihiling natin sa Diyos ng mga biyaya, hilingin din natin na huwag tayong maging makasarili, huwag tayong maging sakim sa mga grasya na binibigay sa atin. Amen.